Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang mahabang tulay na laging ginagawa, pero laging nasisira. Sabi ng mga matatanda, may kinuha na naman daw ang mga di nakikitang nilalang na nakatira sa ilog sa ilalim nito. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutan mag-like, share, and follow para naman updated kayo sa bago naming upload. Isang gabi, bandang alas 11, naglalakad pa uwi ang isang lalaking pangalan ay Cardo. Dumaan siya sa gilid ng ginagawang tulay at napansin niyang may nakaparadang puting van sa gilid at walang plaka at naka-on ng hazard lights. Iniisip ni Cardo na baka nasiraan lang, kaya lumapit siya para tumulong. Pero habang papalapit siya, napansin niyang ang paligid ay biglang tumahimik. Nawala ang huni ng mga kuliglig at ang tanging naririnig niya ay ang mga mahinang bulong na parang galing sa ilalim ng tulay. Sumilip siya sa bintana ng van. Wala siyang nakitang driver, pero sa loob nito ay may sako na tinalian ng pulang pising. May tumutulong likido mula sa sako, malapot at matingkad na pula. Biglang may humawak sa balikat niya, isang matandang construction worker na namumutla ang mukha. "Huwag kang titingin sa lobby ho," bulong ng matanda. "Kailangan ng padugo para matapos ang tulay. Ang dugo ng tao ang nagpapatibay sa semento para hindi gumuho sa susunod na baha." Kumaripas ng takbo si Cardo. Paglingon niya, pagkalipas ng ilang segundo, wala na ang puting van. Ang tanging naiwan sa kalsada ay ang bakas ng gulong na tila ba galing sa isang sasakyang ilang dekada ng kinakalawang. Sabi ng mga taga roon, tuwing may malaking proyekto ang gobyerno sa probinsya, lilitaw ang puting van para kumuha ng alay. Hindi sila mga kriminal. Sila ang mga utusan ng mga engkanto na naniningil ng upa sa lumang tinatayuan ng modernong mundo. Dahil hanggang ngayon, kapag may nawawalang bata sa probinsya o may bagong tulay na itinatayo, laging nababanggit ang puting van